Hello mga kasandok! Nandito tayo ngayon sa Fountain Valley. At we're gonna be here for an hour tour sa isang factory ng paborito ko, and I bet paborito nyo ring probiotic drinks. And that is Yakult. There you go! From our place, bibiyahe pa tayo ng almost 110 miles or 177 kilometers papuntang Yakult Factory. Ito ay located sa New Hope Street, Fountain Valley, California. Paalala lang po mga kasandok, hindi po pwede ang walk-in sa kanilang tour. Kailangan ninyong magpabook sa kanilang website at least isang linggo. Kung isang grupo o isang pamilya kayong pupunta, isa sa inyo ang kailangan magpabook at kailangan ninyong pirmahan ang kanilang release of liability form, which is online lang naman din. Kung may kasama kayong minor or below 18 years old, kailangan ng supervision from an adult. At kung may kasama naman kayong PWD, ipaalam lang ninyo sa authorized personnel nila para ma-accommodate nila. Nandito na tayo! Meron ditong 3 parking spaces para sa mga bus, like halimbawa yung may mga malalaking group tours, at maraming regular parking spaces. And you don't have to worry about parking fee dahil libre ito. Sa sobrang excited ni Kasandok ay nakalimutan yatang may kasama siya. Before the tour, magtitipon-tipon muna dito sa first floor ang mga nag-sign up for the free guided tour. Big fan ba kayo ni Shohei Ohtani? Ito para sa inyo. When you enter the first floor, may isang part dito na may display ng mga memorabilia ni Ohtani dahil dito sa United States, Yakult USA has a sponsorship with Los Angeles Angels and Los Angeles Dodgers or LA Dodgers. Upstairs, makikita sa wall nila ang history ng Yakult kung saan noong 1930, Dr. Minoru Shirota successfully cultured Lactic KCI Bacillus para KCI Shirota. 1935, nung una itong i-introduce sa Japanese market. 1946 naman, nang unang na-i-launch at na-i-market sa Taiwan at iba pang parte ng Asia at Europe. 1990, natayo sila ng kumpanya dito sa United States. 2014 ang taon na nagbukas ng factory dito sa California kung saan nandito tayo ngayon at kung saan itong factory na ito ang nagdi-distribute ng Yakult sa United States at Canada. Before the factory tour, meron munang class regarding benefits of Yakult. This is the best part. Bago ang klase, may libreng sample na ipinamimigay. O di ba, libre na ang tour, may libre pang Yakult. Tanong, bakit nga daw ba maliit ang size ng Yakult? Dahil ito nga ay may live lactic acid bacillus, gusto nilang araw-araw ay umiinom ang mga tao nito. It's easy to drink every day, not too much, not too little, kumbaga sakto lang. At dahil ito ay maliit lang, nauubos mo ito ng isang inuman lang. Sa ganitong paraan, makakatulong ito para mapanatili ang kalidad at kalinisan ng kanilang produkto. To know more about Yakult, may audience participation pa para mas maintindihan ang benefits ng Yakult. Unfortunately, hanggang dito na lang ang ating recording dahil bawal ang mag-video sa loob ng processing area. Pero, courtesy of Yakult USA website, ganito ang paggawa nila ng Yakult. Ang factory ay color-coded, divided into major states of manufacturing process. Una ay ang tinatawag na seed room. Dito nagsisimulang i-culture ang probiotic strain Lactic KCI para KCI Shirota kung saan yung dry milk ay dinidissolve sa mainit na tubig para makagawa ng milk solution. Kapag fully awake na yung probiotic strain, dadalhin ito sa culture tanks. Sunod naman ay ang culture room.
Ang mga pasteurized milk ay mananatili sa mga tanks na ito for cultivation until the number of Lactobacillus paracasei strain Shirota reaches the optimal level para makagawa ng Yakult. Pagkatapos ng process na ito, nililinis silang mabuti ang mga tanks. Gaano kalinis? May mga staff sila na pumapasok mismo sa loob ng tangke para linisin yung parteng hindi na naaabot ng cleaning machine. Sa mixing room naman tayo. Yung milk solution na meron ng probiotic strain, hinahaluan nila ng some kind of syrup dahil kung wala nitong syrup, masyadong maasim ang lasa nito. Dito naman sa quality control room, tinetest nila yung final product regularly at ini-evaluate in every phase of the production process para masigurong safe at masarap ang mga Yakult na nabibili natin. Next is ang kanilang bottle making room. Meron sila ditong 6 na machine na nagmo-mold ng Yakult bottles. Bawat machine ay nakakagawa ng 8,000 bottles per hour, which means nakakagawa ito ng 48,000 bottles kada oras. Since may mga bote na, sunod naman ay sa filling room. Dito naman lalagyan ng label, lalagyan ng probiotic drinks, at isi-seal. 40,000 bottles are filled per hour, which means mahigit 10 bottles ang nalalaman nito kada segundo. Dadaan ito sa isang black box kung saan nasa-sensor nito kung properly sealed ang mga botelya. Kung may mga bottles na hindi sealed properly, the machine removes it as a defect. On to the next one is the packing room. Dito, sinishrink wrap nila into 5-pack katulad ng nakikita natin sa mga grocery stores. Tapos, ina-arrange nila to form a 10-pack case. Dito na rin nilalagyan ng iba pang label gaya ng kung kailan ito ma-expire. Color-coded ang label nito, like white label are shipped to the United States at yung green label naman ay shipped to Canada. The very last is the palletizing room kung saan may 2 robot na nag-i-stack ng mga Yakult cases. It takes 15 minutes to complete one pallet at ang isang pallet ay may 9,750 bottles. Nakaprogram ang bawat isang robot na ito to change the direction of the cases kada 2 layer habang nag-i-stack para masigurong stable ang mga Yakult during delivery. May walk-in refrigerator sa likod ng palletizing room kung saan ini-store ang mga Yakult. Matapos makapasa sa quality test, pipick upin na ito ng mga delivery truck para finally ay ma-distribute na sa US at sa Canada. Paglabas galing factory tour, naka-display ang mga products ng Yakult distributed all over the world. Alam niyo ba na aside from yogurt, ay meron din palang pharmaceuticals and skincare products ang Yakult? Yes, naka-display yan dito sa kanilang factory. Meron din ditong interactive screen wherein you can use yung isa sa mga freebies nila na parang stress ball shaped into a Yakult bottle. Just hit the bubble and it will give you information about that particular feature. Cool, di ba? Before leaving, syempre, picture-picture muna. At dahil medyo malayo-layo ang pabalik, food trip muna tayo dito sa isang sikat na Vietnamese shopping mall which is located dito sa Bolsa Avenue, Westminster, California. Another name ng mall na ito ay Phoc Loc Ta. I hope na pronounce ko ng tama. Sa harap ng mall, may makikitang 3 statues which represents fortune, prosperity, and longevity. There are over 300 stores sa loob ng 2-level mall na ito kung saan makakakita at makakabili kayo ng mga damit which includes traditional clothing, decorations, high-end jewelry at mga specialty beauty products. Maraming mga jewelry stores dito, pero they don't allow taking pictures or videos, siguro for security purposes na rin.
May isang lugar sa second floor kung saan makakakita ng isang shrine kung saan pwede silang magsindi ng insenso and offer prayers. Ayon sa kanilang website, taong 1970s at 1980s, ang maraming Vietnamese refugees ang nagsimulang manirahan dito nga sa Westminster and Garden Grove area na ngayon nga ay kilala bilang Little Saigon. Kasunod nito, nagsimula na ring magtayo at magkaroon ng kanilang community ang mga Americans and Vietnamese dito sa Southern California that includes shopping center na katulad nitong Asian Garden. Ito ay nagsisilbi na ring meeting and gathering place for Vietnamese community. Since nandito na rin tayo, ikutin muna natin kung ano-ano ang tinda nilang authentic Vietnamese food. Their food court offers a nice variety of Vietnamese and Asian dishes that includes fruits at iba't ibang mga kanin at version ng halo-halo natin. Meron din ditong isang Asian mini market kung saan makakabili kayo ng mga goodies at chichirya na pwedeng pangpasalubong. Palalampasin ko ba itong sugarcane juice? Let's see kung paano ito ginagawa ni Manang. Ayan, ready na ang aking freshly squeezed sugarcane juice. One of our favorites is pho. Ngayon, tanungin natin si Kasundok kung masarap. Sarap? Masarap daw, kaya kakain muna kami. At ngayong busog na, uwian na. We hope nag-enjoy kayo sa ating pasyal at food trip mga kasandok. Muli, if you like this video at ang iba pa naming mga videos, please don't forget to share, like, and subscribe to Lutong Nurses YouTube channel. Follow nyo na rin po kami sa Facebook and Instagram. Hanggang sa susunod nating video mga kasandok, God bless po!